ABP oras. Eksakto en punto. Alas 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ipinagutos ng PNP Chief Romel Francisco Marbil ang pag-recall sa lahat ng pulis na umaakto bilang security escort o mga bodyguard ng mga VIPs. Ang inaabangan ngayon ng publiko ay kung maipatutupad na ba ito ngayon matapos masaksihan ni General Marbil sa isang hotel ang isang Chinese national na ini-escortan ng lalaking naka-uniforme ng PSPG. Alam niyo yung PSPG, Police Security and Protection Group. At ginagawa lang tagabitbit ng kanyang bag. Opo, tama po inyo narinig. Si General Marbil mismo ang nakasaksi ng ganun tagpo. Ayon sa opisyal, hindi trabaho ng mga pulis ang magbantay ng mga VIP, lalo na ang mga dayuhan, maliban na lang kung may mga validated threats. Samantala, gusto ni PNP Chief na matanggal sa serbisyo ang lahat ng sangkot sa moonlighting. Kabilang na yung dalawang SAF commandos na nagsilbing bodyguard ng isang Chinese national sa Ayala, Alabang. Yun! Tama yan! Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Hakatos. Dos. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to Maganda morning. go across the track. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Do Humahabol si Anthony Taberna. crack. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Fortified. Friday! Yuhuu! Wise man, you know you're never Eto ho, Friday na ho talaga ito ha. Baka hindi pa rin kayo maniwala. Ha? Mills Park Friday, June 7. on a gather. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Walang anumang iniinda sa katawan. Walang ubo, walang sipon. Naku po eh. With a red ride. Walang ubo, walang sipon. Mukhang yan na ang tumama sa akin, mother. Oo. May sipon, may ubo. Ayan, masakit ang lalamunan. Rep you in his Ano kaya ito? Flirt na kaya ito? Yari kayo lahat dyan. lyric. Sige, ano tawag doon? Laughter.
trying test to destroy. para malaman natin. No? Pero ito ay karaniwan na lamang ngayon. Pero sabi ho ng Department of Health ay Won't be a hindi na nga wala na nga gustong gumawa daw ng bakuna na yan ng bagong bakuna ngayon dahil excuse a baka daw malugi lang ang mga pharmaceutical company na gagawa pa ng bakuna dito sa mga bagong variant na ito ng COVID dahil cold is madali lang din naman daw mawala. Ayan. Hindi naman kasama namin si Greg din Ang lakas-lakas ng katawan, hindi tinatablan. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners? Nasusubaybayan nyo ho ba ito? Kayo ba'y nakakakita? Kayo ba'y mga nakakasaksi ng mga ganitong ine-escortan ng mga pulis? get you. Oo naman, totoo itong binanggit na ito ni PNP Chief Marbil. You don't have no Ang trabaho ng pulis ay to serve and protect. well, don't you want Not a Chinese businessman. Ayan. But everyone, every Filipino. Ayan. in the Hindi sa isang individual lang. Kahit ba Pilipino pa yan shadow? Tapos merong bukod sa may mga bodyguard ng pulis, meron pang kapag bibiyahe meron pang escort, Merong pop 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 pop. Dalawang motorcycle unit sa harap as meron pang isa sa likod. Tapos naka-blinker yan, naka-blinker, Tapos yung mga sasakyan nila, meron ding mga malalakas na ilaw. Hahawiin kayo ngayon. Kayong mga nata-traffic sa EDSA, hahawiin kayo. Bakit? Saan pupunta yung VIP? Dadaan sa bus lane. Dadaan sa bus lane at yun, pop, 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 pop. Tayo naman lahat ay inggit na inggit. At hirap na hirap sa pagsuong do sa traffic. Siya naman papetik-petik na dumadaan sa busway. Yung pala wala namang threat. Wala namang threat. Dayuhan at nagtatrabaho sa puguan. Ay talaga namang makapanghahalihaw kayo, Talaga namang mag-iinit ang ulo mo kapag gano'n ang pag nalaman mong ang ine-escortan pala ng mga pulis na Pilipino, na mga kababayan nating ng mga pulis natin ay mga dayuhan, mga Chinese, tapos involved pa sa puguan. You'll see him in your Naman. At yung puguan na pinapasukan, yung puguan na kanyang pinatatakbo ay illegal. riding. Ang pogo po ay hindi naman talaga masama. Hindi talagang kaya nga yan meron nga tayong ahensya ng gobyernong nagre-regulate dyan, yung PAGCOR, di ba? On the TV. At ang sabi nga ng PAGCOR, ang laki ng itinaas ng kanilang koleksyon dahil sa tinaas ng revenues dahil sa koleksyon sa Pogo. Pero marami hong mga nagsasamantala, maraming illegal operations ng Pogo Cog in his caddis. na dapat na masupil. Madali lang ho yan Sa mga taga-PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Basta't sa isang lugar na merong puguan, i-coordinate lang sa PAGCOR. PAGCOR, ito ba'y ayos sa inyo ito? May permit ba sa inyo ito? Kapag wala, raid din na kaagad. Raid din na kaagad. Ganun lang yan. I-check natin sa lahat ng mga local government units, sa lahat ng bayan at lungsod dito sa Metro Manila, saan merong puguan. At i-check kaagad kung may puguan sa isang lugar, i-check kaagad sa PAGCOR. Where the vi- Doon sa ganong pamamaraan, makukuha natin kaagad kung sino yung mga illegal na nag-ooperate, at kung sino yung legal, para nahihiwalay natin. Merong legal at maayos na pinakikinabangan ng gobyerno, at merong mga illegal, yung mga fly-by-night, yung mga gumagawa ng kabuktutan, yung mga silang nagpapakalat ng mga scam sa online. Yun po ang dapat na sinusupil. Yun ang dapat na sinusugpo. Yun ang dapat na nire-raid at maubos kagad sa lalong madaling panahon. Bachero ng bayan, Katunying, Jerry Dos. Beno, ang tumpak na oras, Mr. Jalom Tang, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga, ACS Balita, susunod na. Tony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2.
Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, June 7, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Real estate tax planong ibaba ng Makati LGU. Pangulong Bongbong Marcos pinamamadali sa DPWH ang mga flood control projects sa Davao Region. Bilang ng mga Pinoy na tambay bahagyang tumaas nitong nakaraang survey sa buwan ng Abril. Halos 100 pogo patuloy ang operasyon kahit kinansela na ng PAGCOR ang kanilang lisensya. Yan na nga. Patay tayo dyan. Nawawalang preso sa NBP sa Muntinlupa. Natagpuan na. Hepe naman ang Purak PNP sinibak kasunod ng raid sa scam farm. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po, Jesel Ricafort. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. alas 6:16 ang ating oras sa ating munang ACS Good News. plano raw po ni Makati City Mayor Abby Binay na ibaba ang real property tax at yung pang lokal na buwis upang lumikha ng mas business-friendly environment at magbigay ng ginhawa sa mga negosyante. Aba, ayos ito Sa ibang lugar, ang plano lagi, Mayora, Yes, Your lalo na sa inyo siguro. Itaas ng itaas, lalo na yung real property tax. Kay Mayora Abby sa Makati, baliktad. Gusto ibaba. Oo. Sa kanyang 8th State of the City address sa Rotary Club of Makati, sinabi ni Mayor Binay na bilang pagkilala sa kanilang stakeholders at business community na Luzon, iniutos niya ang komprehensibong pagsusuri sa posibilidad na ibaba ang real property tax at iba pang lokal na buwis. Ayon sa alkalde, kaya na nilang bawasan ang kasalukuyang tax rates, lalo na ang real property tax dahil sa efficient revenue collection. Sa pamamagitan nito, sinabi ng alkalde na mas magiging attractive sa local at foreign investors ang lungsod, kaya madaragdagan ang pagiging competitiveness ng Makati. Ang pahayag ay ginawa ng Mayora matapos maabot ng Makati ang 80% ng target nitong kita para sa taong ito. Hindi pa tapos ang taon, 80% na. Mario Joseph, Bilis. at hindi ngayon, Mayora, nung Abril pa. Nung April pa, Nung Abril pa, 80% nakakolekta na pala sila ng 14.7 billion pesos. Aba? 80% na ng target collection for the whole 2024. Yun. Ang galing Aba. Hindi pa tapos ang taon, may ilang buwan pa. 4 na buwan pa lang. 4 na buwan pa. Ibig Oo. sabihin, 4 na buwan pa lang, 80% na ng... Solve agad. Hindi no. Samantala, pinapapaspasan ho ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkumpleto sa flood control project sa Davao Region. Ayon sa Pangulo, nagbaba na siya ng direktiba sa DPWH ngayong papasok na ang La Nina phenomenon. Unique daw ang nasabi mga proyekto dahil kaya rin itong mag-imbak ng tubig na makatutulong sa irrigation system. Tiniyak ho ng Pangulo na nagdodoble kayod ang kagawaran para mabilis din na matapos ang mga infra project sa rehiyon. Sa katunayan po, pangunguna ng DPWH, kasalukuyan natin tinatapos ang ilang proyekto tulad ng Matanao, Kiblawan, Padada Road at ang junction Mati-Aurora Bypass Road. Ang DOTR naman po ay kasama din sa pagbabalangkas ng mga pasilidad tulad ng Tubalan at Poblacion Ports sa Malita,
Balot Isa Island Port at Mabila Port sa Sarangani at Balangunan Port sa Jose Abad Santos. Ang tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:20 ang ating oras. Naimbang nga bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayon, gising na. At sa atin namang bad news. Sa ikalawang sunod na buwan, tumaas sa 4% o 2.04 million ang mga Pilipinong walang trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mataas ito kumpara sa 2 milyon noong Marso na itinulak ng epekto ng El Nino sa labor demand lalo na sa sektor ng agrikultura. Inulat ng PSA ang year-on-year decrease sa mga manggagawa sa agriculture at forestry sector na nasa 818,000. Tumaas din sa 14.6% o katumbas ng 7.04 million ang mga underemployed mula sa 5.39 million noong Marso. Kahit kanselado na ho ang lisensya, patuloy pa rin sa operasyon ang halos 100 Pogo Hubs sa Pilipinas. Ayon ho kay Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, mula ho ito sa 402 Pogo na kinansila ng PAGCOR. Sinabi ni Casio na hindi matatapos ang problema sa Pogo hanggat walang malakas na pulisiya laban dito ang pamahalaan. Yan lang sinasabi nga natin, no? Galugarin ang lahat ng mga may puguan, di ba? Abas ang katutak alamin kung saan may puguan, no? At sa bawat lugar na may puguan, i-check. Ikaw ba'y yung bang puguan nyo yan ay legal ba yan? Oo, may lisensya ba yan? pinamumugaran ng mga illegal na aktibidad, karamihan, ganun. Pinamumugaran lang ng mga pugo talaga yan. Yung mga puguan na yan. Malaki daw kasi yung kita Napakasimple lang yan. Dahil kumukuha ng business permit yan sa mayor, di ba? Yung sa Bamban. Amin. Di ba sa inyo? Nakakuha ng Mayora permit. Giselle. Di ba? Nakakuha ng permit yun. Kaya nga nakagawa ng ganong building dun eh. Malalaman. Ang daling malaman kung may puguan sa isang lugar. Iyon nga ka, Jerry, yung nakakapagtaka. Meron namang sistemang dinadaanan, may proseso namang pinagdadaanan, pero sangkatutak pa rin yung mga illegal na activity ng mga pogo. Pinahihirap kasi nila, yun. pinahihirap. Pero mga, ayun talaga. May mga protector ba ito na hindi ba? Kaya nga, yun. Madali lang ho yan kung gugustuhin talagang lipulin ang mga illegal na pogo. Nililinaw natin, inuulit ko, may legal na pogo. May diba? mga legal. May mga legal na pogo at sabi ko nga kanina, pinakikinabangan ng pamahalaan, ng PAGCOR, kaya nga nakakakuha ng magandang collection, magandang revenue collection ng PAGCOR. Pero yung mga illegal, yung mga sangkot sa mga kung ano-anong pang-i-scam, yan ang dapat na lipulin. Sa lalong madaling panahon. Susunod! Sino ba itong preso daw dyan sa Munte na ilang oras na nawala? Uy! Bakit? Ano ba ito? May pagka-magician ba ito? Sa nagtaguyan. Yan! Dati pa pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:23 ang ating oras. Hinahanap lang ni Sherwin si Senator Abby Binay. Yuhu. Senator na, Mayora muna. Mayora. Sino na magiging mayor ba ng Makati? Si Senator, ang kanyang kapatid. Tatakbo ba? Magpapalit, Para papalit sila. magpapalit sila. Bakit? Magkasundo ba sila? Oo naman. Ganun ba? Ayun, sige, makikibalita tayo dyan, ha? Ayan andyan sa may evangelista. Sa Barangay Bangkal, Makati, si Sherwin Alvaro. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo at telebisyon. Matapos ang 11 oras na paghahanap, natagpuan na ang isang inmate na napaulat na nawawala sa medium security camp sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ayon sa report ng Bureau of Corrections, napaulat na nawawala itong si Jonathan Villamor na magsagawa ng final head count ang kanilang corrections officer nitong Miyerkules. Nakita si Villamor na nagtatago sa Site Harry o ang dating Alternative Learning System Basic Literacy Program School dakong alas 3 ng madaling araw kahapon.
Dahil dito inatasan ni Bucor Chief Gregorio Katapang ang lahat na corrections officer na magsagawa ng visual inspection sa mga bilanggo kada 5 minuto, partikular sa mga nagsasagawa ng mga agricultural works. Baka naman na akala lang niya tuloy-tuloy yung kanya lang larong taguan. Nagtago-taguan pala. Tagu-taguan, Baka oo. gusto ng mas malaking pahingahan. Magaling magtago. Magaling Ayun. magtago. Hindi siya makita. Hindi mahuli. Ngayon huli ka. 11 hours bago siya Aba, nakita. kita mo yun. Ayos, ano. Magtago. Sinibak naman ho ang hepe ng Porac Municipal Police Station. Ito'y matapos madiskubre ang umano'y scam farm sa lugar kung saan nasagip ang 157 dayuhan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, inalis muna sa tungkulin si Police Lieutenant Colonel Palmira Guardaya para bigyang daan ang investigasyon sa bagong illegal pogo operations. Nabatid ho na noon pa palang dulo ng 2023 binawi ng PAGCOR yung license to operate ng Lucky South 99 na sinalakay na rin noong 2022 dahil sa mga illegal na aktibidad. Ayun. Ilan daw yung ano term na ginamit? Nasagip? Nasagip. Ba't nasagip? Kasama sila sa illegal na gawain. Ayun nga. Ilan daw? Ilan? Na dayuhan? 157. Puro dayuhan. Puro dayuhan, oh. Hindi sila nasagip. Makakasuhan ba yung mga yun? Kasama sila sa Dapat na-aresto. Ma-aresto at dapat na makakasuhan. Kung yan totoong mga illegal ang kanilang ginagawa. 6 naman ang kumpirmadong nasawi habang 6 din ang na-rescue sa nasunog na fishing boat sa karagatang sakop ng Naga City, Southern Cebu noong Miyerkules ng gabi. Ay kay Captain Jerome Lozada ng Philippine Coast Guard Cebu, ang mga nasawi ay pawang crew ng fishing boat na FBCA King Brian. Sa 6 na nailigtas, isang sinasabing critical ang kalagayan. Sinabi ni Lozada na patuloy ang ginagawa nilang investigasyon at inaalam ang dahilan ng sunog sa naturang bangka. Mahigit 1,500 naman ho na pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa Western Visayas dahil ho ito sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa NDRRMC, 20 domestic flight naman at isang international flight ang pansamantalang nakansela rin sa Western at Central Visayas. Naobserbahan ng PHIVOLCS ang pagtaas ng sulfur dioxide degassing sa Taal Volcano kahapon. Taal naman ito. Sa Batangas. Sabi siguro puro na lang kayo Kanlaon. Sumabay. Ako naman ulit. Wag ganun. Dahil sa degassing activity, maulap ang panahon sa mga bayan ng Alitagtag, Tingloy, San Nicolas, Laurel, Taysan, Lobo at Batangas City, kaya din sa Lemery, Taal, Santa Teresita, Alitagtag, Cuenca, Lipa, Balete at maging sa Malbar. Babala ng Pag-asa sa mga residente, iwasang malantad sa volcanic sulfur dioxide dahil sa masamang epekto nito tulad ng pangangati ng mata, lalamunan at lalo na sa mga taong may hika, sakit sa baga at mga may sakit sa puso. Kulang pa rin ang tubig sa Angat Dam upang maabot ang normal high operating level. Ito ho ay sa kabila ng mga pagulan na dala ng hanging habagat at pagsisimula ng rainy season. Ayon kay Sevilio David, National Water Resources Board Executive Director, umabot na sa 189.4 meters ang antas ng tubig. Mababa pa rin yan sa 212 meter level. Susunod! Tito Boy! Bakit nga ba? Tumaas ang presyo ng luya. Naku po. Naku, yun nga pala kailangan ko May ngayon. bago na naman. Luya, mga kailangan ng mga may ubo, may Pantanggal sipon. ng katinang lalamunan, Salabat. pampaganda ng boses. Salabat, At, latest kay Mayor Alice Guho. Ngayong siya ay suspendido. Siya ba ay nagsasagawa ng pag-aaral? Hindi siya nagsasagawa ng pag-aaral. Nag-apila na siya. Apila, ayun. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:32. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent.
Alas 6:38 ang ating oras. Teka, follow up muna tayo. Makibalita tayo mula sa National Irrigation Administration. Si Administrator Engineer Eduardo Guillen ay nasa linya po natin. Administrator, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Yes sir, magandang umaga po. Magandang Apo. umaga po sa ating lahat. Una po ay kamusta po? Sigurado naman ay mayroon din kayong mga updates sa kalagayan ng ating mga dam. Kumusta po ang tubig sa mga dam, lalo na yung isinusupply sa mga palayan natin, sa mga irrigation natin? Well, again, pagka ganitong medyo nag-uulan na po, nagsifill up na po kami ng dam, sir. Mhm. Pero itong sa Pantabangan Dam, nakita po kasi namin, sir, na kaya namin patubigan yan kahit hindi kami magbubukas na yung tag-ulan, ano? So, ang plano kasi again ng NIA that babaguhin natin yung cropping calendar. So, magbubukas po kami yan, sir, mga around October na. Pero sa ngayon, okay naman po yung local flow na tinatawag natin. Tsaka yung Okay ulan. pa. Kasi itong mga nakakaraan, kahit na may mga pag-ulan na tayo, ang lakas pa rin na bumababa yung tubig sa mga dam natin eh. Yan po yun sa Angat, sir. Kasi itong Angat Dam ay, yan po kasi ginagamit natin na inumin sa Metro Manila. Metro Manila, oo. Yes. Pero So, sa yung iba, Angat Dam po. sa ibang mga dam na inaasahan ng maraming palayan natin, wala naman hong problema. Wala naman po problema na nagkakarga po ng ano. In fact, yung bagong dam po natin sa Halaor, 28 days lamang po namin sinasara yung diversion na tunnel niya. Oo. Nasa 8 million cubic meters na ang naipon niya. Inulit po ito lang, Pangulo, sir, next month. Opo. Ayun, ayos pala yan. Okay, nitong mga nakakaraan na, babanggit ho namin dito sa DZRH, dito sa 2x2, na kayo ho'y nagkaroon na ngayon ng ang National Irrigation Administration sa pamamagitan ninyo ay nagkaroon na ng napakahalagang papel ngayon para sa... Dati kasi hindi naman nababanggit lang ang NIA kapag pinag-uusapan irigasyon. Pero ngayon, doon sa mismong production, sa rice self-sufficiency. At meron kayong, yung lagi namin binabanggit dito na dapat ay nagko-contract growing tayo, ang gobyerno, para matiyak ang supply natin at hindi lamang mga negosyante ang gumagawa niyan. Dapat na ginagawa yan. Meron na daw kayong sinimulan na parang ganong estilo, Administrator, at kailan po ba yan maaani, yung mga ganyang setup ninyo sa mga magsasaka? Yes sir, meron na po. May initial po kami na 40,000 hectares nationwide. Apo. At actually, kanina nga lang po, napanood ko meron parang vlogger na nag-interview doon sa ating mga ating mga farmers. Yung iba po nasa 2 buwan na. Mag-aani na itong July. So, nakikita ko nga yung reaction ng ating mga farmers ay tuwang-tuwa ako at tanggap nila at nais nila makatulong din sa gobyerno. 40,000 hectares. Mga gaano pong estimate nyo na ani dyan? Kasi sir, ang requirement namin sa kanila is 5 tons lamang ang ibalik sa NIA. So, mga 200,000 metric tons po yun. Meaning, may 100,000 na kilos po ng bigas. Ibig sabihin 100 million kilos ng bigas po. Po yung production. Opo. So ang ginawa niyo po doon ay NIA ang gumastos ng puhunan, ganun po ba, Administrator? Yes sir. Yes sir, yung input nila plus binigyan natin sila ng 20,000 na cash. Tapos uwet pa natin kukunin yung palay. Hindi lang doon magtatapos sir kasi program ko lang ito. Convergence namin ito ng PhilMec. So nakikita namin yung mga receptive ng mga farmers natin. Kinokollect namin sila sa PhilMec. May allocation kasi kami sa PhilMec ayon sa usapan namin. At sila naman ay bibigyan din ng farm machineries, lalo na yung rice processing system nila. At masaya mga magsasaka natin. Siguradong kita sila. Yan po ang paraan, sir, para mapababa mo. Ang usapan kasi lagi tanong paano pababayin ang presyo ng bigas. Pero po kasi pababain mo na yung presyo ng bigas, matulungan mo pa ang magsasaka. Magkano ho sa isang taniman, sa isang cropping per hectare, magkano inaasahan nating magiging income ng magsasaka? Dito po kasi assured namin yung 50,000 nila sir kasi again ang input nila sinagot na natin Tapos binigyan pa natin sila ng 20,000 pesos. So and then ina-assure na natin yung 50,000 pesos sa kanila na
na income. Na income. Yung excess naman ng 5 tons, kanila naman po, pwede naman nilang pangkain yun o ibenta nila. Yung lalagpas. So, ang maganda po Yung lalagpas Yes, sa sir. 5 tons, kanila na yon. yes, sir. Pwede pa nila ibenta yon. Pwede pa, sir. Tapos hindi po doon magtatapos yung kita nila. Again, dahil po sa co-op nila namin ipapadry, yung bahay, sa kanila namin ipapagiling. So yun po yung ang maling perception kasi natin noon. Ay kinukwenta natin yung kita ng magsasaka sa time na magbenta siya ng palay. Ay ito po hindi. Kasi yung whole value chain ng rice production, meron silang kita dyan. Oo. Yung 50,000, ano pong yun, per hectare o per cropping na kahit gaano karami ang kanya? Per hectare po. Per yun, hectare. Per hectare. So mas maraming hektaryang sinasaka isang magsasaka, maraming 50,000. Ano? Yes, sir. Ganun ang aabuti niya. Yes, sir. Aba, Meron masaya. po yung kwenta niya. Eto ngayon, dun ho sa magiging ani na mga yan, magkano mo maibebenta yan? 29 pesos po, sir. Namin 10 kilos per sack. Bebenta natin ng 29 pesos sa kadiwa ng ating Pangulo. So, meron kaming mga around 10 million sacks na ibebenta, sir. Doon sa ani. Assured yung 29, hindi lugi ho doon ng gobyerno? Hindi yun, sir. Hindi. Pabalik-balik po ito na yung ibang kasing program natin, dole out lang. Pero napansin nyo ito, wala namang dole out dito, pero tuwang-tuwa. Kung napanood nyo po yung vlog, kanina pinapanood ko, tuwang-tuwa ko. Actual na reaction ng mga farmers natin. Gusto rin po nilang makatulong sa gobyerno. Talaga, sino ba naman ang ayaw sa ganyan? May guaranteed ang iyong kita, ano? Hindi masasayang ang iyong pagpapagod. Okay, so sa Gadiwa lang ho ito dadalhin, Administrator? Yes, sir. Kasi alam niyo naman ang tayo naman ay sa Kadiwa lamang po ito, sir. Oo. So kailan ba natin mapaparami yung mga Kadiwa stores na 'yan? Well, dito lang po sa Metro Manila, nagkaroon kami ng pagpupulong ni Chairman Artes ng MMDA noong nakaraang araw. Sabi ko, makiusap siya sa lahat ng LGUs na magbigay po ng lugar para sa ating farmers market. So, gusto namin every week, Saturday, Sunday, may farmers market tayo. Mas maganda nga ho per barangay, Administrator, hindi ho ba? Kung magagawa na per barangay merong isang Kadiwa store? Siyempre, sir, katulong na natin ang LGU dyan. Kasi of course, kami ng manpower. Pero kung tutulong ang mga LGUs, sabay, lalong maganda po ang magiging serbisyo natin. Pwede ho ba yun? Kaya ho ba yun? Kung makikipagtulungan ang LGU, yung isang Kadiwa store per barangay ay kaya? Kaya naman po yan, sir. At saka, isipin po ninyo ang simula lang po namin, ang pinag-uusapan natin, 40,000 hectares lang yan. Ang NIA, meron po kaming 1.3 million hectares na pinapatubigan. So kung yung lahat ng yun ay makontract farming natin, ala na po tayong problema sa bigas, sir. Murang bigas. Kapag na-contract farming natin yun, self-sufficient na tayo, Administrator? Opo, kasi tingnan nyo sila, ang NIA kasi ilalagay namin sa yung dalawang cropping sa di ba? Sa tag-araw para po mataas ang yield. Tapos meron pa pang isang extra ini-increase namin yung cropping intensity. That would mean around 1.3 million hectares na increase ng cropping intensity. Kailangan lang natin para maging rice sufficient, 500,000 hectares lang. Konti na lang, ano? Konti na lang. Pero pag in-increase mo yung cropping intensity, wala akong problema tayo. Sa tingin ninyo, kapag magtuloy-tuloy yung operation ninyo sa contract growing, kailan natin unang matitikman ang self-sufficiency? Ito sa dalawang anihan lang po ito, ma-attain na po natin sir. Ganun ba? Within the year ho ba yan, kaya, Administrator? Opo sir, basta po yung, kasi nakita, alam mo po ito sir, ang formula po na to para maging successful ka dyan. Simple lang dapat may lupa, may tubig, at may tao. Nasa may, andyan na lahat. May 1.3 million hectares, may lupa kami, may tubig, may IAs kami. So, anong problema po natin itong pondo lang? May puhunan. Andyan na puhunan. Yes. Sana kung makita ito ng actually po ito ay nakita na ng mga lawmakers po natin, sila Speaker Romualdez, kaya tuwa po sila rito. Sila nga daw ho ang kumondo Gusto niya. Batay daw ho sa paliwanag ninyo, nakumbinsi sila Administrator Lalo matutuwa sila pag nakita nila yung reaction ng ating mga farmers. Totoo yan. Napanood ko yung vlog
At kami lahat, administrator, ay matutuwa kapag nakita natin at napatunayan na within the year, kaya nating maging self-sufficient dyan sa ginagawa ninyong pamamaraan na yan. Salamat po. Ipagdasal po natin yan, sir. Salamat po. Makikibalita ulit kami at hihingi kami ng update. Administrator, maraming salamat po. Maraming salamat po. Good morning po. Good morning po. Si Administrator Eduardo Guillen ng National Irrigation Administration. 12 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Tatlong dahilan daw po ang tinutukoy ng Department of Agriculture na dahilan kung bakit sumipa ang presyo ng luya sa mga palengke sa Metro Manila. Paliwanag ni Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa, ang mataas na demand, kakaunting supply dahil sa mahihinang ani at kakaunti lang ang imported na luya ang pumapasok sa bansa, kaya nagkaroon ng pagtaas ng presyo. Ibig sabihin yun nga, law of supply and demand. Yun. Kukunti ang supply, mataas ang demand, tataas ang presyo. Dapat na daw hong tuluyang ipagbawal ang pogo dahil kontra ito sa national interest ng Pilipinas. Ayon kay Senador Coco Pimentel, maling-mali ang paghuhus ng pogo sa mga foreign national, partikular ang mga Chinese gayong sa sarili nilang bansa, ito ay ipinagbabawal. Iniapila na ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang suspensyon sa kanya ng ombudsman dahil sa umano'y pagkakaugnay sa illegal pogo operations. Sa inihaing motion for reconsideration, tinawag ng alkalde ang mga akusasyon na distorted, exaggerated at fabricated. Hiniling ng alkalde sa ombudsman na bawiin ang 6 na buwang suspension order dahil sa grave errors of facts. Hindi niya malakas ang ebidensyang guilty siya sa mga kasong administratibo na nakabatay lamang sa mga espekulasyon at opinyon. Hindi raw ho papasok sa digmaan ng Pilipinas sa kabila ng mga kinaharap nitong external threat. Ito naman ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng 10th Infantry Division ng Philippine Army sa kanyang pagbisita sa Davao kahapon. Ayon sa Pangulo, hindi tayo makikigera sa kahit kanino at ang gagawin lamang natin, depensahan ng soberanya ng Pilipinas. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Jessel Ricafort. At ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 4 minuto na lang, alas 7 na. Uy, marami mga nagtatanong dito, mga nagte-text oh. Paano daw ba sila makakasama dun sa contract growing ng NIA? Ongoing na ho yan at may mga aani na ho next month. Sige, itatanong ho natin kung saan lugar. Merong, ito may nag-text nga dito, bakit ho sa amin sa Mindoro? Administrator Guillen, tinatanong nitong isang texter natin, saan po kaya yung project na yan ng NIA? Bakit ala po ata dito sa Mindoro? Ako nabalitaan na nagbibigay dito ng 20K para sa inputs ng mga magsasaka. Itong contract growing na ito na pinangungunahan ng NIA, lahat sagot ng gobyerno, inyong binhi, fertilizer, lahat ng mga pangangailangan. Tapos may 20,000 pesos pang allowance. Ayun, allowance 'yon. Tapos kikita ng 50,000 pesos per hektar. Tingnan mo na yan, assured ang kita ng mga magsasaka, hindi yung nag-aalala ang magsasaka na baka baratin lang yung kanyang aanihin. Kapag umani ng mahigit sa 5 tons, yung 5 tons sa gobyerno, yung sobra, maiiwan doon sa magsasaka, nasa kanya pa yon kung paano yung gagawin niya, kung yan ay ganyang kanilang kakainin na lang o kaya ibebenta pa. Kung mas marami, siguro may ibebenta pa yung iba ron, di ba? Ang laking tulong, natulungan ng mga magsasaka, tapos ibebenta ng 29 pesos lang yung bigas nang hindi lugi ang gobyerno. Hindi ho ba puro tulong? Hindi puro tulong at puro ayuda ang gagawin natin. Pwedeng paikutin ang pera ng gobyerno nang hindi nalulugi. Ganun ho, parang dyan.
Pero ang namimigay ng pera ay si Sherwin Alfaro. Ayan ha. Ang ating malakas agent ay andyan po sa P. Santos Corner Evangelista, Bangkal, Makati. Ayan. At may sticker dyan, stickering, may pera, may t-shirt, may grocery. Babalikan natin si Sherwin. Sandali po lamang, 3 minutes before 7. Go, 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 Sherwin! Yes, magandang umaga ka Jerry dito sa Barangay Bangkal Public Stage. Yan, ayan, oh. Yan yung kanilang Public stage. Aba talaga, may public stage dyan ha? Meron silang sa likod dito yung private stage. Para saan yung public stage? Ewan ko, ginawang sampayan yun, may nakasampay. Meron bang laging show? May show ba lagi dyan? Siguro dati kapag may mga event ng Barangay Bangkal, lalo kapag kampanya, isa ito sa mga pinupuntahan na mga public area, public forum ng mga kumakandidato sa Makati. Kaya naman laging handa itong public stage. Ang kanilang public stage ay bukas 24 oras. Dahil hindi naman naisasara yan eh. Hindi naman naisasara. Saan ang private stage? Eto, baka yung likod. Tignan natin likoran. Yung likod dito. Likod doon talaga ng stage. Walang stage na iba pa. Pero dito sa Evangelista sa Bangkal, talaga namang nakakagulat dahil mas mabilis ang motor sa mga sasakyan. Kanina doon sa kabila sa may Washington ang nauna bisikleta ngayon ito motor. Nagpadikit ng diesel H sticker si tatay pangalan ito. Jojit Villanueva po. Kuya Jojit, palagi ka nakatuloy sa diesel H. Siyempre naman. Matay mo kanyang cellphone din naka-diesel H. Ayun, tinamaga naman. Motor. Diba naka-diesel H ang kanyang cellphone. Sino paborito mga ako sa tuwing umaga? Siyempre si Jerry Baha, si Anthony Taberna. Jerry Baha, Anthony Taberna, meron kang 1,000 pesos. Yay! Thank you, Jerry. At meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. Kakasya ba yan sa motor? Kakasya ba sa motor yung grocery? Kakasya sa motor, saka t-shirt yan. Ayan, naku, may t-shirt pa. Asya. Ayun, meron siya, meron box. Tama, may utility box siya. Meron siyang U-box. Kaya naman, kasang-kasya yung regalo natin. At hindi lang yan, Jerry Anthony. Meron pang humabot, classmate ni Deo Macalma. Aba, tinan mo nga naman yan. Sino po? Classmate mo si Lakay, pangalan niyo pa tatay? Pedro Garcia. Pedro Garcia. Pedro Garcia. Sa Barbar. Pinili. Kasabay niya magpatuloy sila kay Deo noon. Sa Barbar. Sa Pinili. Ilocos Norte. Ilocos Norte. Ano? Anyamit 10. Oo. Classmate sila sa Pinili Institute. Tapos po, anong madalas ang ginagawa nyo nila kay Deo noon bukod sa pangliligaw ng mga babae? Hindi ko alam. Walang sa kanya dahil guwapo siya eh. Patakin mo, Tatay Pedro, isa din daw magsasaka. Pero mistiso. Mistiso? Dahil mistiso magsasaka. At mukhang nagpakulay pa ng buhok ah. Oo, nagpa-ash gray po ba kayo ng buhok nyo? Hindi. Natural yan. 74 na ako eh. 74 na po. Aba, tinan mo nga naman. Mukhang 73 lang. Di ba? Hindi halata, ano? Patapa, oo. Ilang taon lang daw, Sherwin? 73 lang daw. 74 lang siya. 74 siya. Ilang taon daw tanda niya kay Deo? Ilang taon ang tanda niyo po kay Deo? Matanda ko ng baka konti-konti. 20? Hindi. Kakabukuhan tuloy eh. Pagkakita niyo po sila kay Deo, parang batang-bata. Oo. Babalik-baliktad doon kasi ako, pag tapos na magtatalon, tapos na magtubigan, tigil na naman ako. Hanggat, pasukan, pasok ko rin. Pero nakabutan ako ni Deo. Pero mo, nung nag-aaral siya hanggang ngayon, ang baon-baon niya, hindi pera. Tignan mo ang baon niya. Radyo. Talaga naman. Parang Boy Scout. Yan, no? Pumereteke tayo. Hinaan mo muna. Hindi ako balimbing ko, DCRH. Yun. Loyal. Solid. Talaga,
Oo, solid to the DZRH dahil palagi kayo nakatune sa DZRH. Si Tatay Pedro Garcia. Tama ba, Pedro Garcia? Pedro Garcia. Tatay Pedro Garcia. Ayun, nakabisikleta. Kasamahan ni Deo sa Pinili Institute na kung saan sila nag-aaral noon. Sabay daw sila kung lalaro ng shato, basketball, volleyball, tapos Luksumbaka. naliligo kayo ng hubad na sa ilog. Hindi naman. Siya ang nagbibisikleta, Sherwin? Siya nagbibisikleta? Aba. Kami, bawang araw kay Deo. Ayan, Lakay. Tandaan mo daw, Lakay Deo, magkikita rin kayo. Bibigyan mo rin siya ng premyo ulit. Ewan ko lang kung makilala pa niya ako. Matanda na ako magkamukha nga kayo. Parang kayong matangkad niya. Parang pinagbiyak na bunga. Parang pinagbiyak na bunga, ganyan din po. Yung pisngi nila kay Deo, mamula-mula, kagaya nyo. May siso talagang taga-pinili, di ba? Dahil dyan, meron kayong 1,000 pesos. Yehey! Thank you. Salamat. Thank you, Jerry. Salamat po, tatay. Si Anthony, kami. Wala si Anthony. Awan po, awanon. Pero si Deo, Mamaya si Deo. kaya naman, malakas ang tutok lamang sa DZRH. Pwede kayong manalo ng 1,000 pesos sa DZRH. Mas malakas promo. T-shirt. May t-shirt pa si tatay. Ayun. Papalitan natin yung sando niya. Kasi mukhang press yung sando. Mas press yung DZRH t-shirt. Siyempre naman. Okay. Arrange number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, 7 ng Hunyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Galamay ng Pogo malawak. Naabot na pati mga politiko, law enforcement at mga lokal na kriminal ayon sa isang senador. Mga miyembro ng PNP bawal nang magsilbing security escort ng mga VIP. Pare na nakaalitan ng obispo, sinuspende. Hindi pwedeng magbigay ng Holy Sacrament. 6 na katao naman patay sa kidlat sa magkahiwalay na lugar sa Pampanga at Bulacan. Kinidnap na Chinese, tinorture pa. Na-rescue na sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga. Warehouse naman sa Valenzuela City na may nakadisplay na Chinese flag ipinagkandado dahil sa kawalan ng permit. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po, Jessel Ricafort. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. @7:09 ang ating oras sa detalye ng mga balita. 6 ang patay kabilang ang 3 miyembro ng isang pamilya ng tamaan ng kidlat.
sa magkakahiwalay na lugar sa Porac, Pampanga at sa Pulilan, Bulacan. Sa Porac, ang mga tinawa ng kidlat sa kasagsagan ng malakas na ulan noong Martes ay sina Noel Ocampo, ang 57 anyos, ang 53 anyos nitong misis na si Marina Ocampo at ang kanilang anak na si Francis, 14 anyos. Ayon sa report, nasa labas ng kanilang bahay ang pamilya Ocampo nang gumuhit ang matalim na kidlat at tumama sa kanila. Sa bayan naman ng Pulilan, Bulacan, patay din ang 3 batang magpipinsan matapos tamaan ng kidlat. Napatid na naliligo sa ulan at nasa ilalim ng puno itong sina Rexter, Roxanne Enriquez at April Amorade nang tamaan ng kidlat na kanilang ikinamatay. May 2 pang bata na medyo malapit sa puno ang tumalsik palayo at bahagyang nasugatan ng tamaan ng kidlat. Pinakandado naman ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ang isang bodega na may nakawagayway na bandila ng China sa bubong. Iyan ay makaraang lumabas sa investigasyon na wala palang permit ang naturang bodega sa Barangay Bignay. Isa sa umuupa sa bodega ay ang STR Power Equipment Corporation na ino-operate ho ng mga dayuhan. Ito pala oo nga Ayun. May Chinese flag wala palang permit. Kumuha pa kayo ng atensyon, nayari tuloy ni Mayor. Gumawa pa ng plug pole, Gusto sa tuktok ng kanilang building. Ayan, Sino ba yung Bakit nagbababa? kaya? Sino yung nagbababa ng plug? Si Mayor ba yun? Ayun, mga taga-LGU na yata. Ibinababa nila yung plug ng China. Samantala, nakaranas ng torture ang dinukot na Chinese national na nailigtas sa isang pogo hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakilala nila ang biktima na isang 27 anyos na lalaki na ikinulong sa silid sa compound ng Lucky South 99 sa Phil-Am Friendship Highway. Dinukot ito sa Pasay noong Lunes saka dinala sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Lumabas sa investigasyon na ang kabiguan ng biktima na makapagbayad ng utang sa kasino. Kaya siya dinukot at tinorture. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, nakaposas pa ang kamay ng biktima. Halos nangingitim na dahil sa mga pasa at namuong dugo. Ayan, grabe. Dinala na sa ospital ang dayuhan habang patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis sa naturang kaso. Sa kaugnay ho na balita, patay na ang lalaki na nakita sa isang viral video na tinotorture sa isang pogo facility sa Porac, Pampanga. Ito ho ang inulat ni Winston John Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kaugnay ho yan ang sinalakay na pogo facility sa Pampanga kung saan nasa mahigit 150 na dayuhan ang nasagip. Ayon ho kay Casio, pinaghahanap nila ang katawan ng biktima pero naiulat sa kanila na ito'y tapos na raw na makremate. Sa ibang balita, iniutos ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na i-recall ang lahat ng pulis na nagsisilbing security escorts o bodyguard ng ilang individual na mga itinuturing na mga VIP. Binigyan din ni Marbil na hindi trabaho ng mga pulis na magbigay ng VIP protection kanino man at sa halip ay responsibilidad lang nilang magbigay ng seguridad sa mga taong may banta sa buhay. Pino na rin ni Marbil ang ilang individual na ginagawa pang alalay o PA, ang personal assistant, ang mga pulis. Ayon sa PNP Chief, hindi rin trabaho ng pulis na magbitbit ng personal na mga gamit ng ilang individual na kanyang binabantayan. Nabunyag naman sa executive session ng Senado ang matitibay na ebidensya na nag-uugnay kay Bamban Mayor Alice Guo sa Chinese Criminal Syndicate. Ayon ho kay Senador Win Gatchalian, konkreto ang mga pruweba na may koneksyon si Guo sa mga sindikatong nag-ooperate sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban. May impormasyon din daw na mismo ang alkalde ang gumagalaw upang magkaroon sila ng koneksyon sa iba't ibang kagawaran. Sabi pa ho ni Gatchalian, kinalibutan siya sa isiniwalat ng intelligence officials na umaabot pala yung impluwensya. Kinilabutan. Umaabot daw kasi yung mga impluwensya daw ng Chinese syndicate hanggang sa mga politiko, enforcement agency gaya ng mga pulis, Bureau of Immigration at mga lokal na sindikato.
Susunod! Ako, may follow-up pa pala dun sa yung mga kidnapping cops. Natatanda mo, Mayora Giselle? Yan yung apat. Yung apat, yung pinamumunuan ng major. Nako, Opo. meron pa pala. Ha? At hindi pala siya ang leader. Taga-saan daw ang Hindi leader? pala siya ang leader. Mamaya, alamin natin. At sino itong isang magaling na aktor na lumilitaw, lumalabas daw ang kabaklaan kapag nalalasing. Ganon. Aba, talaga. Baka naman pinalalakas lang ng alak yung loob para lumantad. Maging tunay na lalaki. Para magladlad. Nagladladlad kapag Oo. nalalasing. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:15. Ang oras ay hatid sa inyo ng Makati At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:20 ang ating oras. Tukoy na raw po ng PNP ang leader ng kidnap gang na kinasasangkutan ng mga pulis. Ito ho yung nung mahuli ay isang police major at may mga police sergeant, 3 police sergeant ang kasama mula sa iba't ibang unit ho ng pulisya dito sa Metro Manila. Kaugnay niyan, mag-follow up tayo mula kay Colonel Jane Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Colonel Jane, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry. Opo, Colonel, ano pong latest? Tukoy na raw yung leader ng kidnap gang na ito? Meron tayong isang persons of interest, Ka Jerry, na lumalabas na maaaring leader po nitong grupo nga po na nahuli po natin ng nakakaang araw po na kinasasangtang nga po nitong 4 na pulis na nauna na po nating pinangalanan. Mm-hmm. Ano pong pagkatao nitong leader na ito at ano ba pangalan niya? Isang nangangalang Boss Mike ito, Sir Jerry, at lumalabas na di umano ay nagpapakilala pa ito na miyembro ng DID, subalit itong ating Immigration. Ay binerify ay hindi naman ito talaga miyembro ng DID, at maliban dito ay meron pa tayo ilan pang mga sibilyan na tinutugi sa ngayon. So may mga pangalan po tayo pero wala pa po tayong mga mukha ng ilan po, at lumalabas mahigit 10 po itong grupo na lumalabas. Kasama na po dito yung 4 na pulis po. Oo. Sila lang ang pulis, yung 4, o meron pa hong ibang pulis, Colonel? May 4 na pulis po. 4 na pulis po itong kasama, sir. Oo. Hindi, bukod doon, sabi nyo kasi may bali 10 yan. Doon sa natitirang 6 ay wala ng pulis, puro civilian na lang yon. May isa pa tayong kino-confirm, Ka Jerry, na isang retiradong pulis. At ito ay tinitingnan natin yung kanyang involvement po dito. Grabe, isang retirado naman. At yung si Boss Mike na binabanggit nyo, nagpapakilalang taga-immigration, ito ba yung si Marion Badando, Colonel? Opo, sir. Siya po, sir. Oo, si Marion Badando. So confirm po ito na wala talaga, hindi taga immigration. Yes po, sir. Base po sa investigation po ng NCRPO at lumalabas na parang ito po talaga, sir, yung nagpipinpoint kung sino po talaga yung kanilang target. Ayun, oo. So ito yung pinakautak talaga ang at nagtuturo, pumipili kung sino ang magiging target. Meron ding binabanggit na isang dati o isang konsihal ng Maynila. Well, yun po ang isa pa natin kinukumpirma dahil tinitingnan natin yung report na ibinigay sa atin na dati po itong tumakbo, sir. Kung hindi ako nagkakamali, dating tumakbo po ito na konsihal, subalit natalo po. So hindi siya naging konsihal ng Maynila? Sir, hindi po. Hindi po, sir. Paano ho siya nakasama? Itinuga ba ng mga kasama yung pangalan? May mga nagbigay po ng testimonya, sir. At base na rin po ito, sir, sa ginawang case tracking.
at investigation po ng NCRPO. Kaya natukoy po ito na mahigit 10 po itong miyembro po nitong grupo po na ito. Oo. Hindi pa ho ba natin pwedeng pangalanan, Colonel, yung mga yan? Lalo na yung tumakbo pa palang konsihal? Sa ngayon po sir ay nakiusap po yung NCRPO na wag muna pong pangalanan yung mga ito. Subalit gusto po nilang magbibigay po sila ng update once na maisampa po itong mga kaso at naging matibay po yung kanilang ebidensya. Ebidensya, oho. Okay, so gaano na daw katagal na nag-ooperate dito, Colonel? Nakipag-ugnayan na po Sir Jerry ang NCRPO sa APG. May tinitignan po sila at pinag-aaralan ng mga 3-4 na mga previous victims na ganito po yung po yung modus operandi. Harangin po yung sasakyan ng isang nakamotorsiklong pulis at may kasunod po na van. So yun po yung iintayin po nating progress po kung maituturo po yung ng mga biktima at kung talaga mapipinpoint po sila na sila po ito. Definitely po may mga tinitignan po tayo mga previous kidnapping cases po na involved po itong grupo po na ito. 3 hanggang 4 na mga kidnapping incidents sa nakaraan na maaring sila. Opo sir, kasi same po yung modus operandi sir na may nakapulis na nakamotorsiklo na hinahang po yung sasakyan at kinidnap po. Nakausap nyo na ito? Nakausap na ni PNP Chief itong mga pulis na ito? Lalo na yung si Major. Official pa naman, Colonel? Hindi ko po alam kung personal po itong nakausap po ng ating Chief PNP. But doon po sa side po ni General Nagtapis po ay talagang kinausap po nila itong mga pulis. At yung isa nga po doon, lalong-lalo na po itong si David po ay nagbigay po ng pahayag at nagsabi po ng ilang mga nalalaman po niya. Okay. Ito sindikato, kidnapping ang trabaho. Yung iba naman ay umaaktong bodyguard ng mga mayayaman o ng mga negosyante, yung iba mga dayuhan at yung mga nagsisilbing escort. Mukhang may kautusan na rin diyan pinalabas si PNP Chief, Colonel. Tama po sir, nagbigay na po ng utos yung ating Chief PNP, si General Barbin, na i-withdraw na po yung mga security, particularly yung mga protective security personnel po natin doon sa mga hindi naman authorized na magkaroon po ng PSP po. Yung itong mga security escort ay talagang pinahigpitan po ng ating PNP dahil malinaw naman sir sa policy kung sino lang yung may authorized na motorcycle escort. Hindi ibig sabihin po Sir Jerry na ikaw ay entitled sa protective security personnel ay po pwede ka po sa security escort. Malinaw po sir yung policy na 6 lang po ang authorized na magkaroon po ng security escort. Yan yung security escort, yung nasa nakamotor o yung mga may escort, Colonel. Pero yung nagsisilbihong parang bodyguard na mismo, nagbibitbit ng bag ng mga negosyante o ng mga politiko. Bawal po yun, sir. Yun po yung sinasabi ko kanina, sir, na protective security personnel po, yung PSP po. Ay meron po talaga tayong talagang mga high-level officials na talagang entitled po yan. Katulad ng Presidente, Vice President, Senate Speaker, Speaker of the House, Chief Justice. At syempre sir, yung sinasabi nga ni Chief na pinapaliwanag na yung kahit mga civilian ay entitled ka naman po ng security kapag meron ka pong high level of threat. May threat, kailangan pong dumaan sa proseso po yan. Pero hindi po, ang trabaho po niyan ay mag-secure, hindi maging driver, hindi maging tagaluto, hindi mga taga-bitbit ng bag. Definitely po yun ay hindi po natin pinapayagan. Kaya pina-account po lahat ng ating GPNP. At only PSPG lang Jerry ang allowed mag-provide ng mag-serve as PSP. Hindi po pwedeng ibang manggagaling sa ibang unit ng PNP, which kung natatandaan mo Jerry, yung dalawang staff na natin na nagmo-moonlight po. Yun ay napatunayan na ba, Colonel, na yun ay alam ng mga superiors nila? May approval, may go signal ng superior nila?
yung mismong dalawang SAP, Jerry, ang umamin na yun ay utos ng kanilang battalion commander. Kaya talagang hanggang battalion commander ay nirelieve ng ating GPNP, yung kanilang mga platoon leader, yung kanilang mga company commander, maging yung finance sergeant at yung first sergeant po ay nirelieve at sinampahan po ng kasong administratibo po. Antindi pala. Sa bagay, hindi naman basta-basta makikilala ng isang nasa baba ang yung ganong level ng mga negosyanteng ganon. So lahat sila, ubos, lahat ng dinaan ng opisyal, Colonel. Opo sir, shampoo ito, kasama na po yung dalawang nahuling nag-escort po. Shampoo, nag-serve as a PSP po. Shampoo ito, pinapabilis po ng ating GPNP yung kanilang administrative case at talagang gusto niya, ma-dismiss po ito lahat sa serbisyo po. Paano ho yung dalawang pulis na sumunod lang sila sa utos, Colonel? Ang policy naman natin dyan, Jerry, kung illegal ang utos, bakit ka susunod? At sila talaga yung nahuli talaga, talagang nag-escort po. So talagang alam naman nila, Sir Jerry, kung ano yung tama at mali. So kung inuutos ito, ay dapat very clear naman. Dapat ang sinusunod lang natin utos, yung legal na utos po. Hindi ho ba sinusunod, hindi ho ba dyan sa PNP, katulad nung alam natin sa military na obey first before you complain? Wala ho bang ganon? May ganon ka, Jerry. Pero may kulatilya dapat po. Yung utos po ay dapat legal. Dapat po, legal. Polisiya po ng PNP po. Baka ho meron pang iba yan na hindi lang nabunyag. Baka meron pa silang ibang pulis na inassign, ibang SAF na inassign sa ibang Chinese, Colonel. There is a possibility, Sir Jerry, na hindi lamang ito at ito lang yung nahuli natin. Kaya talagang pinaihigpitan ng ating GPNP, pinag-aaralan kung tama ba yung ginagawa nating mga accounting procedure. At ito kasi nasa Mindanao, sa buwang nasa-assign. How come nandito sa Petro Manila at provide ng security? So lahat po yan ay ina-account pinapa-account ng ating GPNP, lalong-lalo na, Sir Jerry, yung mga nasa mobile force companies at saka sa mga batalyon, kasi sila yung mabilis atake na hindi mapapansin, kasi mahihirapan kung umuhugot sa station kasi mas mapapansin, halata kung doon at mapapansin kung doon manggagaling. Opo. Colonel Jen, kami po ay kabahagi sa kampanyang yan sa Philippine National Police. Salamat po sa oras ninyo. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Jerry. Magandang umaga po. Colonel Jane Fajardo, tagapagsalita ng PNP. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:32. Disting balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Puso ko 6 or 7:37 ng ating oras. Engineer Carlos John Mercado, magandang morning. Pakibati raw si Ambo Santos, ang head ng PLDT Grace Park Advance. Happy birthday. Sa linggo. Kambo. Happy birthday. Kamusta ang handaan? Ang handaan daw ay sa linggo mismo. At si Kuyang Els Bartolome ay nagpapaabot din ng pagbati kay Apo Lakay, Ray Sibayan. Ayan. Saka kay Aya, si Aya Yupanco. Happy birthday. Happy birthday, Father. Si Father. Erickson Martinez, magandang morning. At ito pa lang si June Manahan, Chief ng Intel Division ng Bureau of Immigration, ay birthday ngayon. Sir June Manahan, happy birthday. Si Jerry Labasan at si Beth, saka si Attorney Ronnie Heron ay nakatutok 24 oras. Sino nga ba ito? Sino ba itong magaling na aktor na kapag nalalasing ay nagiging magandang dilag? Bini-bini. Nagiging bini-bini. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! May boses. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, umihina, nawawala. Nagpi-feedback. Nag-feedback siya. Kasi may feedback din ang chika natin. Kasi nga, nako Giselle, makinig ka. Alam kong love na love mo ito. Alam kong gustong gusto mo itong aktor na ito. Aba,
kapag lasing pala itong actor na ito, o hindi mo na siya lasing, kasama niya mga barkada niya, kasi may exclusive na kaibigan niya na eh. Most of the time, girl. Bading na bading pala ito kapag kausap nila. Kapag nalalasing. Ngayon, kapag nalalasing na, makikipag-inom sa kapwa lalaki, di ba? Doon na. Hindi ako bakla, hindi ako syokla. Pero ang totoo, bading na bading pala ito. Talaga? Kamay ni Hilda. Gumagalaw. Ang kamay ni Malikot Hilda. ang kamay. Saan napupunta? Kung saan napupuntang hita. Ng mga kainumang lalaki. Ganun Kaya ba? naman, Ano ba iniinom niyan? Yung tulad ba ng iniinom ni Lakay, ni Mayor Deo? pwede. Pwede. At nako, kaya yung mga lalaki, kapag naramdaman na nilang lasing na si aktor, isa-isa na silang nagpupulasan. Isa-isa na silang nag-aalis. Ayaw nilang mabiktima. Takot madapuan. Pero siguro yung iba gusto, di ba? Alam mo naman. Bakit kasi ayaw pang umamin, tita? Ay, ba't kailangan aminin? Ang ganda-ganda ng kanyang career. Saka sarili niya yung... Sa bagay. Iba na ang panahon ngayon. Sariling desisyon niya yan eh. Desisyon talaga na may mga bading. Ayaw niya talaga umamin. Na masaya sila na sa ganong sitwasyon. At may mga bading din naman na talagang lantad na lantad. Bigay na bigay. Pero at siya... may mga bading naman talaga na nagdadamit ng pambabae. Oo nga eh. Pero ito, sa lahat ng palabas niya, sa lahat ng... lalaki to. Lalaki, ano? Lalaki to. Oo. Nakakapag-project siya ng isang tunay na lalaki. Talagang lalaki, hindi mo isipin siya bading siya. Kahit kilitiin ito, kahit gulatin? Malay ko. Hindi pa nagugulat si tita. Baka ipis! Ganon. Sino ba yan? Ang naturang aktor na bida sa ating sino daw? Ano daw? Ay si actor. Naku, kung tawagin nga ito. May papa ba yan? May papa ba yan? Abay, very papable ito. Papable. Papable. Pape, pipo, po, papable. Papang papa. DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Ano sabi? Papabol. Papabol. Papapi popu, sabi. Oo. Ganun ba? Sino yun? Talaga. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sinuspindiho at binawalan muna na magbigay ng sakramento ang isang pari sa Tondo, Maynila na nasangkot sa alitan sa loob ng simbahan. Sa isang video sa online, makikita si Father Alfonso Valeza at Novaliches Bishop Antonio Tobias na nagkainitan at nauwi pa sa pisikalan. Ayon kay Father Valeza, ang mainit na pagtatalo tungkol sa kanyang mga akusasyon laban sa mga umano'y tiwaling pari ng simbahan. Dismayado si Senator Win Gatchalian sa Anti-Money Laundering Council matapos makalusot ang 6.1 billion pesos na pampatayo sa niraid na Pogo Complex sa Bamban, Tarlac. Ayon sa senador, dapat ay na-detect ito ng AMLAC dahil tuloy-tuloy ang pagpasok ng nasabing halaga nang itayo ang Baofu Land Development Inc. noong 2019. Pero natapas niya ang 4 na taon walang maipakitang report at bigo pa rin ang AMLAC na tukuyin kung sino ang kontraktor na tumanggap ng pera at kung saan ang source nito. Inilipat na ho sa detention facility sa Campo Crame ang dayuhang Chinese na nahuli sa hacking activity sa Makati, Kamakailan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, layo ng paglilipat sa suspect na si Yu Hang Liu na matiyak ang kanyang kaligtasan habang gumugulong ang investigasyon. 2 delivery rider ang huli sa akto habang ibinebenta ang ninakaw nilang air purifier sa Pasay City. Ang air purifier na nagkakahalaga ng halos 100,000 piso. Napakamahal namang air purifier nito. At nakapost sa Facebook Marketplace ay noon pang May 16 nawawala
At ang bibili sana ay si alias Marcelo ang nag-report sa pulisya hinggil dito. Naaresto ang dalawang rider na sina alias Lloyd at alias Ken, kapwa delivery riders ng YTO Express Philippines sa tulong ni Marcelo sa isang entrapment operation sa Pasay City. Welcome daw ho sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa na dumalo sa pagdinig ng Kamara sa extrajudicial killings ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay Human Rights Panel Chairman Congressman Bienvenido Abante, malayang makiisa ang dalawa sa hearing pero hindi sila magpapadala ng sabpina o imbitasyon. Paliwanag ho ni Abante, ito'y bilang pagrespeto ng komite sa dating Pangulo at parliamentary courtesy naman kay de la Rosa. Batay ho sa listahan ng nakalipas na administrasyon, sinabi ni Human Rights Lawyer Chal Jokno na mahigit 20,000 katao yung pinatay sa drug war mula July 1, 2016 hanggang November 27, 2017. Malamig ang ombudsman sa inihaing petisyon ng kampo ni Bamban Mayor Alice Guo kaugnay sa ipinataw na 6 na buwang preventive suspension. Pinabulaanan ni Ombudsman Samuel Martires ang sinasabi ng abogado ni Guo na unsubstantiated ang ebidensya ng prosecution sa pagpataw ng suspension. Ayon sa Ombudsman, maaari siyang maghain ng anumang plea ng gusto nila pero wala sila sa lugar para sabihing walang ebidensya. Ayon sa Ombudsman, tanging siya at ang mga investigador lamang ang maaaring magsabi nito dahil ito ang kanilang tungkulin. Tumatanggap daw ho ng pinakamalaking sahod sa Pilipinas sa mga manager at profesional. Batay ho sa report ng Labor Force Survey, manager ang may highest average basic pay ngayong taon na umaabot daw ho sa 1,400 piso kada araw. Sunod naman ang mga profesional na may sahod na 1,222 at pangatlo ang mga sundalo na may basic pay na 1,208 kada araw. Pinaigting pa ng pulisya ang manhunt operation sa isang retiradong pulis na pumatay sa isang barangay tanod sa Santiago City sa Isabela. Kinilala ng Santiago City Police ang retiradong pulis na si Major Danilo Buwan, ang suspect sa pagpaslang sa kay Sunny Julian Sr. Sabi ng tagapagsalita ng Santiago Police na si Lieutenant Colonel Saturnino Soriano, alitan sa tubig ng irigasyon ng posibleng ugat sa pagpaslang. Nagalit daw ang suspect ng ilihis ng biktima ang tubig ng irigasyon papunta sa kanyang palayan at dito na posibleng namuo ang galit ng dating pulis. Sa balita hong pampalakasan, yumukod ang Pilipinas sa 2026 FIFA World Cup qualifiers sa Vietnam. Bago biguin ang host country, nagpasok pa ho ng pag-asa si Patrick Richelt sa pamamagitan ng first goal nito sa pang-62 minuto ng laban. Pero nagawa ng Vietnam na doblehin ang kanilang lamang sa loob lang ng 10 minuto para tuluyang iwanan ang Team Pilipinas. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, naitala ang kauna-unahang kaso ng bagong sexually transmitted fungal infection sa Amerika. Ito ay ang Trichophyton mentagrophitis type 7 o TM7 na dumapo sa isang 30 anyos na lalaki sa New York. Ayon kay Dr. Avrom Kaplan ng NYU Grossman School of Medicine Dermatology Department, nagkaroon ng makakating rashes ang hindi pinangalan ng New Yorker sa kanyang pagkalalaki hanggang sa puwitan at sa paa. Bago ito ay bumisita ang lalaki sa England, Greece at California at sinasabing nakipagtalik siya sa mga kapwa niya lalaki doon. Ayun. Hindi kaya nakasama dito si Papa, no? Sino? Yung aktor kaninang binabanggit ni Mama Morley. Kasi? Andun daw na malikot nagpunta raw sa England, Greece at California. Ayun. Itong nahawahan na ito. Tumataas ang mga kaso sa Europa ng TM7 na isang severe
skin infection na nagdudulot ng ringworms sa mga apektadong tao. Sumabog naman ho ng 3 beses ang isang bulkan sa isla ng Halmahera sa Indonesia. Nagsimulang sumabog ang Mount Ibug dakong 1:00 ng umaga at umabot ho ng 16,400 feet ang abo na ibinuga ng bulkan. Muli ho itong sumabog dakong 7:40 sa 1:00 ng umaga at 8:11 ng umaga na parehong nagtagal ng halos tig 2 minuto. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricofort. At ito po si Jerry Baha. Mas Katonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2 2x2 Shero ng Bayan, Katonying at Ka-Jerry 2x2 DZRH 85th Anniversary Countdown. Narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo ng bansa, sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legacy ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 38 araw na lang at muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katonying at Ka-Jerry 2x2. Hi! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Nandito na rin po ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o ng pamilya. O diba, Kuyang Rommel Sitin? Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine, 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O diba? Swabe sa kalsada, tipid sa gasolina, secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo pang masubukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya ipuntahan ang kanilang website www.cherryauto.ph. Yun! Ano ere? Aba, ang Kadiwa Store ay nasa mall? Totoo ba ito? Aba, dinala na sa mall? Antabayanan niyo po ang report ng ating RH reporter. Ay Admiral Adeluis Bordado, Diyos maray na aga sa Indugabos. Sa Indugabos mga Bicolano, matanang mo, gising na. Happy birthday pala kay Navy Captain Junji Tabuada. Ayan. Navy Captain Junji Tabuada, happy birthday. Matagal na siyang Assistant Chief of Naval Staff for Education, Training and Doctrines. Ayan. Happy birthday. Binabati kayo ni Admiral Adeluis Bordado. Patrol 3, Victor Dalayon Lima, kilalang kilala mo yan. Kilalang kilala mo. Kilala mo siya. Lagi mong nakakasualubong dati sa ABS-CBN kung sino yung pag nalalasing ay lumilitaw ang kabaklaan. Lumilitaw ang tunay na kulay.
3 minuto na lang, alas 8 na. Aba, meron na raw hong Kadiwa store sa The Podium Mall. Aba, sosyal, ano? RH52, Edniel Parosa, kami na Edniel. Jerry at Giselle, napaaga lang tayo ng konti at sarado pa pala ito. Pero kaiba sa ibang Kadiwa store na nasa compound ng isang government office sa open area. Dito sa Mandaluyong City, nasa loob ng sosyalin na mall ang produkto ng mga magsasaka ngayong araw. Ganyan sana, di ba? Kaya lang, dahil nga nasa loob ng podium, ang mas nakikinabang tuloy, yung mga may pera, yung mga empleyado nitong establishmento. Ako nga, bihira, hindi pa yata ako napunta dyan sa podium. Oo, hindi pa yata napuntahan yan. Oo. Tago itong itong mall. Sabi ni Richard Wico, building admin itong The Podium. Karaniwang tinatangkilik ng kanilang mga customer maging ng mga residente sa mamahaling towers o kondo. Itong nagbumurahang mga gulay, prutas at iba pang produkto na ilalabas maya-maya. Sa katunayan, kahit mas may pera nga itong kanilang mga kliyente, bumenta raw dito, Jerry, nung panahong tumaas ng gusto ang presyo ng sibuyas dahil nakakatawad din ang mga mamimili rito sa The Podium. Ito lamang natin nakita yung bibenta dahil sarado pa, pero mamaya alas 10 ng umaga, hanggang alas 10 ng gabi, bukas na itong Kadiwa store dito sa Farmers Collective sa basement ng The Podium sa Ortigas Center. Kadiwa ba talaga yan? O baka naman sariling initiative lang ng mall yan para makapagbenta ng murang gulay. Kadiwa, Jerry. Kadiwa talaga. Dito. Department of Agriculture mismo. Kaya ang nangyayari, tatatawaran din siya ng mga mamimili. Ay doon sa ilang mga supermarket na fixed. Kanina sabi sa atin ni Administrator Gillian, mapaparami yan. Pwedeng gawin yan na per barangay basta't makikipagtulungan lang sa kanilang LGU. Kaya nilang gawin ang per barangay. Merong Kadiwa. Di ba? Ayun. At maganda. Nga tayo, kapati sa Shaling Mall, meron na rin Kadiwa store ay yung mataas ang presyo ng mga pangunahing bilihan. Balik kayo, Jerry. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Yun lang sana, kahit ba kada 2 barangay ay isa. Kung hindi kayang per barangay ay isang Kadiwa store. O kahit na 2 muna, 2 barangay ay isang Kadiwa center. Ay mga LGU, mga mayor. Nasa inyo raw ang susi. Kaya daw yang gawin ng NIA, National Irrigation Administration. Kaya daw yan ang Department of Agriculture sa pagkikipagtulungan ng mga local government units. Yun ang mas kailangan natin. Tingnan nyo na pati yung mall, The Podium Mall, naglagay ng Kadiwa store. Kasi nga alam nila na yun ang kailangan ng ating mga kababayan. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!